Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong God Uses Ordinary People, Part 2. Ang ating pong pag-aaral ay hahanguin natin sa Luke chapter 1, verses 5 hanggang 25. Medyo mahaba-habang basahin po tayo, ngayong umaga, at samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating mga talata. Luke 1, 5 to 25. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abiha. His wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decree blamelessly. But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Once when Zechariah's division was on duty and he was serving as priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was grieved with fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife, Elizabeth, will bear a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of righteousness, to make ready a people prepared for the Lord." Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years." The angel said to him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and tell you this good news. And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time." Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them but remained unable to speak. When his time of service was completed, he returned home. After this, his wife Elizabeth became pregnant, and for 5 months remained in seclusion. "The Lord has done this for me," she said. "In these days, he has shown his favor and taken away my disgrace among the people." Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang theme ng atin pong talata sa Luke 1, 5 to 25 ay ito: God, in His sovereign grace and providence, delights in using ordinary people to accomplish His extraordinary redemptive purposes. Mga kapatid, ito po yung theme
Kahapon po'y sinimula natin ang temang yan sa pagtalakay naman sa buhay ni Tabitha o si Dorcas, kung saan ang Diyos ginagamit niya ang mga ordinaryong tao para tuparin ang kanyang kalooban at mangyari ang kanyang plano. Sa araw na ito, muli ay tatalakay tayo ng seemingly insignificant, ordinary people. Pero ginamit po sila ng Panginoong Diyos para matupad ang kanyang layunin. So, maraming tao sa panahon natin ngayon, many people wrongly believe that God only uses the extraordinary. Like yung mga taong may karisma, mga taong maraming talento, mga taong may impluensya at may edukasyon. Bagamat, aaminin ko po sa inyo at sasabihin ko sa inyo, lamang yung mga taong may karisma, may talento, may impluensya at may edukasyon. Pero pagdating po sa kaharian ng Diyos at sa gawain ng Diyos, maraming pagkakataon na tumatawag din ang Diyos ng hindi masyadong may karisma, walang talento katulad ng mga bagay na hinahangaan ng mundo, maaaring walang impluensya at maliit ang edukasyon. Pero once na tinawag na sila ng Diyos, kahit na ordinaryo lang sila, o ordinaryo tayo, pwede tayong magamit ng Diyos sa Kanya kaluwalhatian. And the Bible is consistently reveals a different pattern on how He used people. Tandaan, God chooses the lowly to accomplish His will. Bakit? So that no one may boast before Him. Ginagamit ng Diyos yung mga tila mahina, tila walang kakayahan, para ano? Para wala tayong ipagmalaki sa Diyos. Amen? Now, ano ba sinasabi ni Pablo? Sa unang Korinto 1:26-29, malinaw po na sinasabi ni Apostle Paul dyan. Ang sabi niya, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble birth. But God chose the foolish things of the world. On what purpose? To shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Malinaw naman po yung prinsipyong yan na nasa banal na kasulatan. Pinipili ng Diyos ang mahina, hindi yung malalakas ng mundong ito. Pinipili ng Diyos yung walang kakayahan at karunungan sa mundong ito para hiyain yung mga malalakas, para hiyain yung mga marurunong, at para yung kanyang pinili ay huwag magmalaki dahil kaya lang naman nagagawa natin ang mga bagay na gusto ng Diyos dahil din sa kalakasang galing sa Kanya. Mga kapatid, this is not about human greatness, but about God's glory through human weakness. Pinipili niya ang mga ordinaryo para gawin ang extraordinaryong bagay para naman sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Now, yung mga sanay sa tinig ng pag-asa, bago natin talakayin ang mga talata, una nating tinitingnan ay ang context. Bakit ito isinulat? Paulit-ulit po ko, we need to examine the context of the verses first. What is the context of Luke chapter 1 verse 5 hanggang 25? Mga kapatid, the Gospel of Luke opens with the birth of Jesus, but with the announcement of John the Baptist's birth.
Ang aklat ni Lucas ay binuksan kung papaano ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Pero sa mga bagay ng pagpapahayag tungkol sa kapanganakan ni Kristo, isiningit kung papaano yung forerunner, which is John the Baptist, ay ipinanganak din. No po? So, ang ating focus ngayon is on Zechariah and Elizabeth. They are known in the Bible as a faithful but seemingly forgotten couple. Po, bakit? Sino ba si Zechariah? Si Zechariah ay considered to be a priest under the division of Abiha. Yan po yung binanggit. No po? Matanda na, pero naglilingkod pa rin sa gawaing iniatas sa kanya ng Panginoon. Sino si Elizabeth? From the priestly line of Aaron. Yung pamilya ni Aaron, mga lingkod po yan sa templo. At itong si Elizabeth, kabilang siya sa pamilya at lineage ni Aaron. Sila yung mga Levita, no po? Sila yung mga tagapaglingkod sa templo. So, ano ang sitwasyon ng mag-asawang ito? Their situation, both were righteous before God, ayon sa verse 6, and yet, ayon sa verse 7, sila'y childless, walang anak, at sila'y matatanda na. Yan ang sitwasyon ni Zechariah at ni Elizabeth. Ngayon, sa paningin ng mundo at tingin ng tao, sa palagay niyo po ba, meron pa silang pwedeng gawin? Meron pang extraordinaryong bagay na pwede pang mangyari sa kanilang mga buhay? In the eyes of men, they are too old, maybe too late, maybe too ordinary people, but this exactly where God's providential plan begins to unfold. Yan ang context. Now, puntahan na natin ang pagtalakay one verse at a time sa atin pong teksto, Luke 1, 5 to 25. Ang ating tema, God's way of using ordinary people. God's use of ordinary people. Nakita po natin sa mga talata, verses 5 to 7, God chooses the forgotten and the barren. Sabi ng verses 5 to 7, in the time of Herod, during that time, pinangalanan kung sino ang prominente. Sinulat ni Lucas at binanggit niya kung sino ang sikat during that time. And in that time, ang hari, ang pinaka-prominente, siyempre kung sino yung hari, siya yung bida. Siya yung una sa listahan. At dito binanggit, ang hari ay si Herodes, yung Huda, isa sa pinaka-prominenteng lungsod during that time. At doon sa paghahari ni Herodes, sa Huda, may isang pari na ang pangalan ay Zecharias. Si Zechariah, bagamat siya'y pari, kabilang lang siya sa division, sa priestly division ni Abiha. Ibig sabihin, he was just an ordinary priest. Na po, tandaan, hindi siya high priest. Na po, meron pong ranking ang mga pare sa mga Hudyo nung araw. Meron pong pangkaraniwang priest lang at merong mga high priest. Yung mga high priest, sila yung mga may karapatan lang pumasok doon sa Holy of Holies para once a year ay maghandog para sa kasalanan ng mga Israelita. So dito binanggit yung kinabibilangan niyang dibisyon sa dibisyon ni Abiha at para ipakita na he was not a prominent priest, though he was a priest. Binanggit din yung kanyang asawa, si Elizabeth, na galing sa lahi ni Aaron. At alam natin, yung mga lahi ni Aaron, walang yaman yan. No? Yung pamilya ni Aaron, sila yung mga Levita, tagapaglingkod sa templo,
nung ibinigay na po sa Israel at pinagparte-parte ang Kanaan, yung lupang pangako, yung lahi ni Aaron walang mana. Wala silang lupain na aangkinin. So therefore, to conclude this, simpleng tao tong mga ito kasi ang buhay nila ay paglilingkod sa Diyos. At sa pagkakataong ito, ipinakilala sila sa verse 6 at ang sabi, both of them were righteous in the sight of God. Kasi yun ang trabaho nila priest, tapos si Elizabeth ay lingkod sa templo. Ano po? Sila, ang gawain nila talaga ay priestly. Mga paglilingkod sa ating Diyos. At ang sabi, ginagampanan nila yung kanilang tungkulin of serving all the Lord's commands and decrees blamelessly. Hindi po sila masumpungan na may ginagawang hindi kalugod-lugod sa Diyos habang naglilingkod. Hindi katulad noong mga priest din na si Pineas, no po? Tsaka yung anak po ni Levi. Naaalala niyo po ba yon? Si Opni at tsaka si Pinehas. Mga anak ni Levi na high priest na kung saan ay mga magnanakaw. Yung mga inihahandog sa templo, kinakain nila, kinukuha nila. Yung mga babaeng naghahandog sa templo, ginagahasa nila. So meron pong mga priest na walang iya. May mga priest ang Israel na talagang kinasusuklaman ng Diyos. Pero dito makikita natin itong si Zechariah at itong si Elizabeth ay kinonsider ng Bible na righteous in the eyes of God, in the sight of God. Ngayon, tingnan natin ang kanilang sitwasyon. Matuwid sila sa paglilingkod sa Diyos, ginagawa nila ang kanilang calling, but they were childless. Wala silang anak, wala silang tagapagmana, walang susunod na lahi galing sa kanila. Ang dahilan, because Elizabeth was not able to conceive and they were both very old. Yan po ang paglalarawan ng Diyos sa kanila. Napaka-ordinaryo, nasa dulong bahagi na marahil ng buhay. So, anong theological insight nito? Mga kapatid, sa redemptive history, yung pagiging baog is often the stage upon which God displays His covenant faithfulness and sovereign power. Kasi po mga kapatid, ito pong pagiging barren, pagiging baog, kawalan to ng pag-asa. Naalala niyo po ba yung nanay ni Samuel na si Hannah? Ganun na lang po ang pananaghoy ni Hannah araw-araw. He goes to the temple to pray. At ang kanyang klase ng pananalangin ay isang panalangin napakarubdob na ang akala po nitong si high priest, no? Akala po ng high priest na si Eli, Levi ako ng Levi kanina, sorry, Eli, no po, si Opni at saka si Pinehas. Pasensya na, nagkakamali din. Si Eli, akala ni Eli, itong si Hannah ay, tawag doon? Lasing. Umaga pa lang lasing na dahil sa kanyang mga pananaghoy. Pero hindi siya lasing, ganun lang siya manangis sa karubduban ng kanyang panalangin at sa kanyang kagustuhang siya'y magkaanak. Dahil nga yung barrenness ay considered to be hopelessness during that time. Pero nakita po natin sa Biblia, sa mga ganitong kaparaanan, sa mga hopeless cases, sa mga hopeless scenarios and circumstances, ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan at ang kanyang kapangyarihan. Sa Bible, maraming yan Si Sarah, Genesis 18. God asked, is anything too hard for the Lord? Nang pinagtawanan ni Sarah, na siya'y magkakaanak pa sa katandaan, ano sabi ng Diyos? Meron bang mahirap sa akin? Si Rebecca, Genesis 25:21, nanalangin si Isaac and the Lord grants conception. Yung binanggit ko kaninang example na si Hannah, 1 Samuel chapter 1 and chapter 2,
from weeping in the temple to giving birth to the prophet Samuel. So makikita po natin mga kapatid, pinipili ng Diyos ang mga sitwasyong ito to display His power, His faithfulness, and His covenant to His people. Kaya ano ang Reformed insight? In God's election, the calling are not based on human qualifications. Ang Diyos ay pumipili, pero ang kanyang pagpili, hindi dahil qualified ka. Pumipili hindi dahil mahusay ka. Hindi dahil magaling ka. Most of the time, kung ating susuriin, mga kapatid, salvation and service are gifts of grace. Just as we are chosen for salvation by grace, we are also called to serve by grace. Amen? Kung paanong tayo'y tinawag, pinili para sa kaligtasan at ito'y biyaya, alam niyo po ba mga kapatid, maging ang paglilingkod sa Diyos ay biyaya. Nagagawa lang natin ang makapaglingkod, ang magtagumpay sa paglilingkod, ang maging masaya sa paglilingkod, at masunod ng tama ang paglilingkod dahil sa biyaya ng Diyos. Amen mga kapatid. Dahil kung sa ating mga sarili lang, wala namang kalakasan tayong taglay para makapaglingkod. Para laging mapili yung kalooban ng Diyos. It is only by grace. Amen? Now, second point. Ikalawang punto, God works through ordinary faithfulness. Ano po sabi ng verse 8 to 10? Once when Zechariah's division was on duty, so yung grupo na ni Zechariah, yung grupo ni Abiha, ang siyang may panahon, may time para maglingkod sa templo. Ang sabi roon, itong si Zechariah ay pinili sa pamamagitan ng casting of lots, pelotilya. So hindi siya priority para sa tao. Hindi siya priority para piliin na maglingkod kasi matanda na siya. Pero dahil ang paraan ng pagpili ng tagapaglingkod ay pelotilya, which is napakaganda nito Alam niyo po, kung meron ako namana sa IEUDC, na pagdating ko rito sa Canada, dinala namin bilang paraan ng pagpili ng Diyos ng tagapaglingkod, iyang casting of lots. Hindi naman po, hindi naman po yan dahil lang sa IEUDC, kaya namin ginagawa yan. Kung yan po walang basihan sa Biblia, hindi rin po namin yan gagawin dito. Pero nakita po namin yung kagandahan ng bagay na ito, na ang pagpili ng Diyos, minsan unqualified tayo Minsan nga hindi tayo karapat-dapat pero pag ang Diyos na pumili, wala tayong choice. At dito, bagamat si Zechariah ay least among the division of Abiha, dahil matanda na siya, may mga priest na bata, may mga priest na pwedeng higit kaysa sa kanya sa kisig, sa husay, kakayahan. Pero dahil ang pagpili ay through chosen by casting of lot, according to the custom of the priesthood, napili si Zechariah para maglingkod sa templo at magsunog ng insenso. Verse 10, and when the time for the burning of incense came, all the assembled worshipers were praying outside. Ayan. So, makikita po natin dito, ito yung gawain ni Zechariah. And faithfully ginagampanan niya ito. Zechariah was simply performing his routine priestly duties. Yet in that moment, God sovereignly orchestrates a divine appointment. Kaya kapatid, ito po yung panuntunan. Ano man yung ginagawa mo ngayon,
Nag-a-assemble ka ng bakal, nagwe-welding ng bakal, nagtitimpla ng kung anumang concoction, nagluluto, o ikay kusinera, o ikaw ay nagtatrabaho sa isang manufacturing company, supervisor ka man, manager ka man, o kung ano man yung iyong trabaho. Katulad ni Sekaraya, gawin natin ang ating mga gawain bilang pagsunod sa Diyos. Without us knowing, on that moment, or in the moment na ginagawa mo yan, maaaring may pagkilos ang Diyos para katagpuin ka sa katapatan mo habang naglilingkod. Amen? So, ano po yung providence ng Diyos? Nang mabunot ang pangalan ni Sekaraya para siya ang mapiling tagapaglingkod ayon sa paraan at custom ng priesthood. Ito po'y bilang pagsunod sa panuntunan na matatagpuan sa Proverbs 16:33. Kaya nagpepelotilya, kaya nagbubunutan. Kasi ang sabi po sa Proverbs 16:33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Kung may nagtatanong, bakit ba ginagawa yung pelotilya? Ayan po ang sagot. Tinitiyak natin kung sino at ano ang gusto ng Diyos. Among two candidates, by the way, all of the division of Abiha, they are all priests. Pero sinong priest ang itotoka sa gawain? Ang Diyos ang pipili kung sino ang gusto niya among the qualified. Take note, hindi ipinepelotilya ang mga non-qualified. Ang ipinepelotilya para piliin sa pagpapastor, mga qualified. Amen? Kaya sa IEUDC, maganda pa rin yung ginagawa nila kahit nasablay na yung mga pinagtututuro ng mga pastor ng IEUDC. Saludo pa rin ako sa paraan ng IEUDC paano pumili. Naniniwala pa rin ako na yung pinipili ng Diyos ay gusto ng Diyos. Pero sana among qualified pastors. Ayun. So ngayon, yung mga lumabas na 4 na generales, congratulations, tao sa puso ko yun. Dahil ang Diyos ang pumipili by the casting of lots. Shout out sa mga taga-IEUDC. So yan po yung paraan at pinipili, hindi yung mga non-qualified. Ang pinipili ay lahat ng qualified. Kaya nga sa IEUDC, 11 lang yung qualified eh. Sila yung ipepelotilya. No? Or rather, 11 yung qualified. Lahat ng pastor qualified. Pero 11 yung pinili ng tao at sa 11, doon bubunutin kung sino yung mga magiging general. Which is maganda. At ito po itinaglay namin kahit hindi na po kami bahagi ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo, naamana namin yan. At yan po'y maganda na ginagawa namin dito sa Canada. Sa pagpili ng aming mga leaders dito, we follow the casting of the lots. Because it is biblically sound. And it is the way on how to choose leaders in the church. This was once in a lifetime opportunity for every Christians to serve in the ministry. Kaya hindi dapat nagre-resign pag ikay napili na. Hindi ka na dapat nagre-resign, tatapusin mo yon. Kasi ang Diyos ang pumili sa iyo sa katungkulang yon. Yet nothing is chance. It is God's economy. Hindi po ito sapalaran o bahala na kung hindi paglalagay ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? So ano ang theological insight nito? Theological insight nito, God's providence governs all things. Not just miracles, but every ordinary moments of our lives. Kahit yung pinakasimpleng nagtatrabaho ka lang, lahat ng ito parte ng providence ng Diyos. O kung napakasimple man ang iyong ginagawa ngayon, huwag mong kalilimutan, bahagi yan ng ipinagagawa sa iyo
ng Diyos. Sabi ng Heidelberg Catechism, question number 27, yung God's providence, His almighty and ever-present power, whereby all things came or come not by chance, but by His fatherly hand. Napakaganda na binabanggit ng katekismo Tinuturuan tayo rito na walang aksidente sa buhay ng Kristiyano. Lahat ng nagaganap, lahat ng nangyayari, partiyan ng providential work of God. God's providence is His almighty and ever-present power. Now, anong application? Tandaan, you are faithfully serving God in a state of not being known to many. You never know what God is preparing. Kung ikaw man ay naglilingkod ngayon, mga kapatid, sa isang lugar na hindi prominente, sa isang lugar na hindi kakilala ng marami, o napakasimple lang ng iyong ginagawa, tandaan mo, hindi mo alam kung anong inihahanda ng Diyos. Tama? Itong si Sekaraya, wala siyang kamalay-malay. Clueless siya sa mga susunod na magaganap. Ano po ang sumunod na nangyari? Mababasa natin yan sa verses 11 to 17. God speaks and acts according to His covenant promises. Sabi ng talata, then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Ito na ngayon ang anghel. May pangalan yung anghel dyan Gabriel. Gabriel announces that Elizabeth will bear a son, and that son will be named John. And John, who will, 1, verse 15, he will be filled with the Holy Spirit bago pa ipanganak. And he will turn the hearts of men to God, and he will prepare the way of the Lord. Verse 17. So this fulfills Malachi chapter 4, 5 to 6. Behold, I will send you Elijah the prophet. Yan ang katuparan. At pauunahin muna si Elijah. At ito'y sa katauhan nino? Ni John. Ang biblical insight, God had seen or had been silent for 400 years. Since the close of the Old Testament, walang known prophet na lumitaw. Sa panahon ng silence, bago magbukas ang bagong tipan, 400 years. Walang propeta ang Israel. Yet, in spite of this, the word of God had not failed. Lilitaw ang isang Elias na sumisigaw sa ilang na magsasabing, repent, repent, repent. At ito'y matutupad kanino? Sa katauhan ni Juan. Pero bago lumitaw si Juan, pinanonood natin paano na-unfold ang paglitaw ng isang John the Baptist. Anong Reform insights? Sa Reform theology, naniniwala tayo that God's covenant is sure. Amen? His promises
are not conditional on our faithfulness, but it is on His immutable character. Amen? Ano sabi ng Hebrews 6:17-18? Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised. He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, he who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Kapag ipinangako ng Diyos at sinumpaan ng Diyos, hindi pwedeng hindi mangyayari. Mahabang panahon nang lumipas, matanda na si Sekaraya, matanda na si Elizabeth, pero dahil may pangako ng paglitaw ng isang Juan Bautista, ang pangako ng Diyos ay matutupad. The birth of John would not just be a miracle birth. John would not just be a miracle baby. He would be a covenant child, fulfilling prophecy and preparing the way of Christ. Amen? Diyan po, tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Gabriel itong si Sekaraya. Now, anong susunod nating makikita? Most of the time, because of our being very ordinary, tinatawag na tayo ng Diyos, kinakausap na tayo ng Diyos, tayo mismo sa ating mga sarili, hindi naniniwala na tayo ay gagamitin ng Diyos. We look at our inability as hindrance para magamit tayo ng Panginoon. Pero ito yung puntong pang-apat na nais kong pagtuunan natin ng pansin. God is gracious even when we struggle to believe. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, hindi naman agad sumagot itong si Sekaraya ng yes, Lord. Naniniwala ako sa sinasabi mo. In fact, kailangan magpakilala si Gabriel na siya'y anghel para makumbinsi itong si Sekaraya na ang nangyayari ay pagtupad ng Diyos ng kanyang pangako. Basahin natin ang mga talata. Verses 18 to 22. Sekaraya asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man. Ako, wala na. Laos na. Yung asawa ko, naku po, lipas na. Ako'y laos, ang asawa ko'y lipas." The angel said to him, I am Gabriel. I stand in the presence of God. Kung babalikan natin yung talata sa ating binasa kanina sa Hebrews 6, meron bang mahirap sa Diyos? Meron bang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Nagsisinungaling ba ang Diyos? Hindi. At dito sinabi ni Gabriel, ako si Gabriel, nakatayo ako sa presensya ng Diyos, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And now, because you doubted, mula ngayon, hindi ka na makapagsasalita hanggat hindi natutupad ang bagay na ito. Can you imagine? No? Yung mga pagdududa natin minsan para wag lumaganap ng lumaganap at maka-impluwensya pa sa iba, ano ginagawa ng Diyos? Pinatatahimik talaga tayo. No? Ang ginawa rito kay Sekaraya, baka pag uwi niya, ma-impluwensya ang niya si Elizabeth ginawa siyang pipi ng Diyos. Hindi ka na makapagsasalita mula ngayon hanggat hindi natutupad ang mga bagay na ito. Kaya nung lumabas siya,
Sabi ng mga kasama niya, ano ba nangyari sa iyo doon sa loob? Panay na lang ang senyas niya. Hindi na siya makapagsalita. Zechariah doubts, how shall I know this? For I am an old man. Mga kapatid, his disbeliefs does not cancel God's plan. Itong tandaan ninyo. Yung ating pagiging matigas ang ulo, hindi makakancel ang plano ng Diyos. Napakaraming pagkakataon sa Biblia. Si Jonah ang isa sa example nito. Totally nag-disobey sa gusto ng Diyos. He goes far away to the direction that God wanted him to be. Papuntang Ninive, sa kaliwas, papuntang Tarsis ang kanyang tinungo. Pero sa katigasan ng kanyang ulo, napigilan ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Kaya kapatid, ito tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pigilin ang plano ng Diyos. Paalala to sa mga pastor. Paalala to sa mga lingkod ng Diyos. Kung talagang tinawag ka sa pagpapastor, magpakatamad ka na habang buhay. Huwag ka nang kumilos kung ayaw mo. Maging pasaway ka na habang panahon. Pero tandaan mo, you will suffer the consequences of those things that you are doing, pero hindi mo kayang pigilin ang plano ng Diyos. Amen? Yes, mapaparusahan ka. Maaaring gawin kang pipi ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Zechariah. Pero for you to thwart, for you to stop, for you to be able to cancel the work of God, no way. God graciously disciplines Zechariah through temporary muteness, but the promise remains. Can we say amen? Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, ang plano ng Diyos will stood according to what He plans. His promise will stand, rather. Kaya, theological insight nito, God is not hindered by our doubts. Faith may falter, but God's will stand firm. Ano sabi ng Romans 3:3-4? What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Not at all. Ito yung tanong ni Pablo eh. Paano ika kung yung iba hindi tapat? Magagawa ba ng kanilang pagiging hindi tapat ang katapatan ng Diyos? Hindi. Let God be true and every human being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Hindi nababago ng pagiging hindi tapat ng tao ang katapatan ng Diyos. Even when we are faithless, God remains faithful. Amen? Ano sabi ng 2 Timothy 2:13? If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. This is grace, not because Zechariah deserved it, but because God is gracious and He is merciful. Amen? Anong application nito? Tandaan, God uses flawed, doubting people. Kung papaano niya ginamit si Peter, deny him 3 times, nagduda noong lumakad sa tubig, lumubog. Si Tomas na hindi naniniwalang siya'y nabuhay sa mga patay. Si Jonah na lumihis sa kalooban ng Diyos. And even us, ikaw at ako, na madalas pinagdududahan natin ang mga pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen, kapatid? At panlima, tandaan, God's promises come to pass in His time. Bagamat pinagdudahan nito ni Zechariah, ano nang sabi? Verse 23-25, when his time of service was completed, nung natapos na yung kanyang gawain, umuwi siya ng bahay. Verse 24,
After this, his wife Elizabeth became pregnant and for 5 months remained in seclusion. Verse 25, the Lord has done this for me, she said. In these days, he has shown his favor and taken away my disgrace among the people. Amen? Mga kapatid, in the silence of Zechariah's tongue, God's word was already bearing fruit. Elizabeth's word reflect deep humility and joy. Ano ulit sabi niya? Thus the Lord has done for me in the days when He looked on me to take away my reproach. Ano po ang reformed insight? Tandaan, God's timing is often mysterious but always perfect. Amen mga kapatid. His delays are never denials. We live by trusting in His covenant faithfulness, not our own timeline. Kaya nasa atin naman ang pagpaplano eh. Pero kagaya ng binabanggit sa aklat ng Santiago 4, huwag tayong magyabang. Napupunta ika kami sa ganoong bayan. Titira kami ng ganong panahon. Magnenegosyo kami sa bayang yon. Pero ano sabi ng James chapter 4? Hangal. Alam mo ba kung anong mangyayari bukas? Alam mo ba kung anong meron ngayon at mangyayari bukas? Kaya dapat lagi ang ating mga sinasabi sa ating mga buhay, mangyari nawa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Now, bago ko tapusin ang pag-aaral na ito, I would like to give other biblical examples of ordinary people used by God. By the way, itong mga taong ito, hindi ko na po ito tatalakayin sa mga susunod na araw. Tatalakay po ako ng iba. Hindi ko nilista rito yung mga tao na ordinary people na aking tatalakayin sa mga succeeding days. Pero ito pa ho, ang dami kasi niyan eh. Kaya kung magdodwell po ako sa series na ito, baka kung isang buwan hindi tayo matapos. Ano po? Pero bibigay ko na po sa inyo yung mga biblical examples of ordinary people used by God. 1, Joseph, a slave turned savior of Egypt. Ordinary young man, hated by his brothers, pero ginamit siya ng Diyos para palayain ang kanyang bayan sa pagkagutom at dinala sila sa Ehipto para pagpalain. Si Ruth, a Moabite widow used in the lineage of Christ. Moabita yan, hindi yan Israelita. Pero nanggaling sa kanya ang lahi ng ating Panginoong Hesukristo. Si Esther, shout out Ate Esther Bautista, magpagaling po kayo. Isang Jewish orphan turned queen who saved her people. Ang mga apostol, fishermen, tax collectors, zealots, yet chosen to change the world. And si Timothy, young and timid, yet called to shepherd the church. Amen? Bukas may tatalakayin ho ako. Panibagong ordinary people hanggang Friday, tatalakay tayo niyan. Pero yan po yung ilan sa mga biblical examples of ordinary people used by God. Now, ito po ang ilang reflection questions para sa inyong mga Bible studies. Gamitin po ninyo ito sa mga small groups. Unang tanong, where do you see God's providence in your ordinary routines? Are you attentive to how God might be working behind the scenes? How are you tempted to believe that you are unusable by God? What promises in Scripture can you stand on instead? Third, how have you responded to God's calling in your life? Like Zechariah, have you questioned His ability
How can you respond in faith instead? And the last, what spiritual disciplines like daily routines or daily faithfulness, like prayer, service, can you commit to even if you don't see immediate results? Tandaan, God works in and through our faithfulness even when unnoticed by others. Amen? Now, I will not leave you without concluding our message for today. Let us go now to the conclusion. Tandaan mga kapatid, si Zechariah and Elizabeth were just ordinary people. No fame, no influence, no offspring. They were old, barren, yet they were part of God's redemptive plan. Amen? Their story teaches us that 1. God sovereignly chooses the weak. 2. God works through the ordinary. 3. God keeps His promises even when our faith falters. And 4. God uses us not because we are great, but because He is great. Soli Deo Gloria, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa.